tatanungin mo kung ano yung nararamdaman ko, more of galit. Yan ang mga palabang kataga na binitawan ng babaeng itatago sa pangalang Roxanne, ang nagsampa ng kasong attempted rape sa dating aktor na si Patrick De La Rosa. Nakakulong ngayon sa Cubao Police Station ang 45 anyos na aktor na unang nakilala noong dekada 80, inilahad ng 20 anyos na mass communication student na si Roxanne ang kanyang sinapit di umano sa kamay ni Patrick noong October 8, Biyernes, bandang alas 2 ng madaling araw sa isang condominium sa Cubao. Sinabi kasi sa akin yan ng kaibigan ko, uy, pupunta dito si, Patrick De La Rosa. O kung sino yun? Artista kaya, di mo kalala? Hindi, sabi ko. Tapos nung dumating na, pinakilala. Nung nakita ko yung mukha, namukhaan ko. Hindi yung first time na nagkakilala kami kasi pinakilala lang. Maayos siyang kausap maayos siyang kausap. Wala akong nakikitang may gagawin siyang kung ano man. Tapos biglang ganon. Ako kasi, bago pa natulog ako. Masok na ako sa kwarto ng kaibigan ko. Tapos, syempre, matutulog na ako nun Nararamdaman ko na lang, andun na siya sa loob Ngunit pinabulaan na naman ng kanyang legal counsel na si Attorney Romeo Gonzales ang bersyon ni Roxanne ng mga kaganapan nung gabing iyon. We would like to make the record straight that Patrick De La Rosa is innocent of the crime charged against him now, and we are studying on what remedy that we could take regarding this case. Nakarating daw di umano kay Roxanne ang mga akusasyong inilabas niya ang istoryang ito para sumikat. Mariin itong itinanggi ng dalaga. Wala akong intensyon na mag-artista kung ano man. Pero yung nararamdaman ko mixed emotions kasi may halong galit. Nakakaiyak lang kasi yung ginawa niya Kahit sino naman yung taong nagkaganito, gustong makulong yung mga nagkasala, diba? I'm only 20 years old and then how can I enjoy my life na ganito na siyempre yung mga tao na nakakilala sa akin parang hindi na ako makakalabas ng bahay nang hindi ako nakakaramdam ng takot. Parang I'm not safe anymore, ganun. Nilinaw na rin ng kanyang abogado na si Attorney Alfredo Villamor ang susunod na magiging hakbang ng kanilang kampo. Rape is a capital offense, non-bailable. Unless if the court would grant him bail later on, hindi pa namin alam. Pero una nag-umpisa sa inquest yan. So, there was a recommendation for the filing of a rape case against Patrick De La Rosa. And as of yesterday, I think the city prosecutor of Quezon City has already resolved to file the information in court. So then we will just wait as to when will be the schedule for the arraignment of the case. Yun pong. Basta akin lang, itutuloy ko to. Ako natatakot ako, pero hindi ko hahayaan lang na ganun-ganun na lang na makikipag-settle lang ng ganun-ganun. Hindi siya matututo. Hanggang dulo yan. Tutuluyan ko yan. Susunod na ang mga detalye sa tunay na pagkatao ni Pia Guanyo. Ang birthday special for Miss Pia Guanyo. Susunod na. Isang nagnanais